Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Office of the President at Department of Budget and Management naglalabas ng pondo para tulungan ang mga biktima ng lindol sa Cebu. Mga lokal na pamahalaan ng Ilocos Norte at iba pang probinsya nagpadala ng mga rescue team at relief goods sa mga nasalanta ng lindol. GSIS tiniyak na tutulong sa mga miyembro at pensyonadong naapektuhan ng lindol kasama ang mga lokal na pamahalaan. Ako si William Theo para sa PNA Headlines. Sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maglalabas ang Office of the President ng paunang 170 million pesos para sa pagbangon ng probinsya ng Cebu mula sa pinsalang dulot ng magnitude 6.9 na lindol noong Martes. Sa isang situation briefing sa Bogo City, sinabi ni Marcos na 50 million pesos mula sa pondo ay mapupunta sa provincial government ng Cebu. Makakatanggap ang Bogo City at ang mga munisipalidad ng Sogod at San Remigio ng tig 20 million pesos. Tig 10 million pesos naman ang ibibigay sa mga bayan ng Daan Bantayan, Madrigueos, Madilim, Santa Fe, Tabogon at Tabuelan. Samantala, makakatanggap ang mga ospital ng Department of Health ng tig 20 million pesos habang 5 million pesos ang mapupunta sa bawat provincial hospital. Iniutos din ni Marcos Jr. sa Department of Budget and Management na maglabas ng karagdagan 150 million pesos bilang local government support para sa probinsya ng Cebu at tig 75 million pesos para sa San Remigio, Bogo City at Medellin. Dagdag ng Pangulo, makikipag-usap siya sa Senado at Kamara para mapadali ang paglalabas ng Quick Response Fund na gagamitin sa pagbangon ng mga naapektuhan ng lindol. Bukod dito, nangako si Marcos na makakatanggap ang bawat biktima ng lindol ng tig 10,000 pesos na ayuda. Ayon pa sa Pangulo, uunti-untihin ng gobyerno ang paglalabas ng tulong pinansyal batay sa pangangailangan ng bawat lokalidad. Hindi lang ang national government kundi mga lokal na pamahalaan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas ang nakikiisa sa pagtulong sa mga nasalanta ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Nagpadala ang provincial government ng Ilocos Norte ng mga donasyong relief goods para sa mga naapektuhan ng lindol. Mula sa Lawag International Airport ay inilipad ang mga relief goods patungong Maynila bago ipadala sa Cebu. Ayon kay Acting Provincial Social Welfare and Development Officer Rochelle Gajes, kabilang sa mga ipinadalang tulong ang pagkain tulad ng bigas, delata, powder drink, instant noodles at iba pa. Pinangunahan naman ni Governor Cecilia Araneta Marcos at Vice Governor Matthew Joseph Manotoc ang isang cash donation drive para sa mga biktima ng lindol. Nagpasalamat si Araneta Marcos sa mga tauhan na tumulong sa pagpapadala ng mga donasyon, gayon din sa Cebu Pacific na naging katuwang ng lokal na pamahalaan sa paglipad ng mga donasyon sa Cebu. Samantala, mga rescuer at K9 unit naman ang ipinadala ng Bicol Region Bureau of Fire Protection para tumulong sa search and rescue sa Cebu at iba pang nilindol na lalawigan. Ayon kay BFP 5 Regional Director Senior Superintendent Aquiles Santiago, kabilang sa mga pumunta sa Bogo City ang 11 tauhan ng BFP na bihasa sa collapse structure search and rescue, 10 K9 assets at 2 personnel transport vehicles or PTVs. Magtatagal ang team sa Bogo City ng 5 araw. Bukod sa search and rescue, magiging trabaho nila na bigyan ng pag-asa ang mga pamilyan sinalanta ng mga pagyanig. Nagsagawa rin ang lokal na pamahalaan ng Zamboanga City ng humanitarian mission na binubuo ng 19 na miyembro. Sila ay mga miyembro ng City Disaster Risk Reduction and Management Office, City Health Office at City Social Welfare and Development Office. Ayon kay Mayor Quimero Lasso, magsasagawa sila ng medical mission at search and rescue sa Cebu. Nagdala rin sila ng relief goods tulad ng mga tig-1,000 sako ng bigas, kahon ng delata at container ng tubig.
Makikipagtulungan ng Government Service Insurance System or GSIS sa mga lokal na pamahalaan para matulungan ang mga miyembro at pensyonado nito na biktima ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Ayon kay GSIS President and General Manager Wick Veloso, tinitiyak ng ahensya na tuloy-tuloy ang serbisyo nito lalo na para sa mga nangangailangan ng claims, benepisyo at iba pang programa ng GSIS. Maaaring mag-loan ang mga kwalipikadong miyembro na biktima ng kalamidad sa ilalim ng GSIS Emergency Loan Program. Makakahiram sila ng hanggang 40,000 pesos kung meron silang emergency loan balance o 20,000 pesos kung wala. Pwede itong bayaran sa loob ng 36 months na may kasamang 6% annual interest at sisingilin ang unang amortization pagkatapos ng 3 buwan. Hinikayat ni Veloso ang mga miyembro na mag-download ng GSIS Touch mobile app at gamitin ang mga wireless automated processing system kiosk at e-service portal para maging ligtas at mabilis ang kanilang mga transaksyon. At sa balitang pangkalakalan, naglaan ng Administrasyong Marcos ng 256.5 billion pesos para sa sektor ng agrikultura mula sa 2026 National Expenditure Program. Sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na 10 billion pesos ang mapupunta sa pagpapalawak ng programang Rice for All ng Department of Agriculture or DA sa mas maraming kadiwa, store at palengke. 153.9 billion pesos ang para sa DA at sa mga ahensya nito. 45.1 billion ang mapupunta sa National Irrigation Administration at 17.4 billion ay para sa Department of Agrarian Reform. Mapapalakas ng pondong ito na ang sektor ng agrikultura sa darating na 2026. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, alinsunod ito sa food security agenda ng administrasyon na gawing moderno ang produksyon at tiyakin na sapat na supply ng pagkain. Kabilang din sa pagkakagastosan ng pondo ang rice buffer stocking, pagpapaunlad sa mga sektor ng sugarcane, mais, livestock, fisheries at pagtatayo ng farm-to-market road. Iginiit ng Pangulo na ang stabilidad ng mga presyo at access sa murang bigas ay mahalaga sa pagkokontrol ng inflation at pagpapalakas ng ekonomiya. Samantala, inaasahan ng International Monetary Fund na manatiling matatag ang ekonomiya ng Pilipinas sa kabila ng pagbagal nito sa unang kalahati ng taon. Sa isang briefing kasama ang Bangko Sentral ng Pilipinas, sinabi ni IMF Mission Chief Eli Arabatli Sacsegard na posibleng lumakas ang ekonomiya ng bansa ng 5.4% ngayong 2025 at 5.7% sa 2026. Mas mababa ito sa naunang projection na 5.5% sa 2025 at 5.9% sa taong 2026. Pinuri naman ni Sacsegard ang katatagan ng ekonomiya ng Pilipinas sa kabila ng sari-saring negatibong sitwasyon. Sa kabilaan niya nito, malawak ang potensyal ng Pilipinas na inaasahang magpapalago sa pamamagitan ng mga reforma tulad ng pagsugpo ng katiwalian at pagpapalakas ng kalakalan, gayon din ang digitalization, pagpapataw ng buwis at social protection program. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau, sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. At eksaktong 84 na araw na lang ay Pasko na. Sa gitna ng pagsubok, ating isaisip na bukas ay merong bagong pag-asa. Ako po si William Theo at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong